A blessed Tuesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Ayan. Tayo muli ay gaganap ng ating morning devotion. Kumusta po ang inyong pagtulog, no? Kagabi. Ayan. Medyo na late po yung ating evening devotion kagabi, no? Kasi may importanteng kailangan asikasuhin si Sister Joanna. Pero we thank the Lord na patuloy ang ating gawain. Ayan. So, pwede nyo pong panoorin yung replay ng kanyang live kagabi. At maganda, no? Na patuloy nating masundan yung pag-aaral na yan. Ayan. At sa umagang ito, tayo ay muli gaganap ng ating morning devotion. At bago tayo magsimula, tayo muna po ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat muli Panginoon sa napakagandang umaga at araw na ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat Panginoon sa pagkakataon muli na kami ay gaganap ng aming morning devotion at patuloy na magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Ama, patuloy mo po nawa kaming kasyahan ng iyong banal na spirito. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming gawain na ito. Buksan mo ang aming puso't isipan at tulungan mo, Panginoon, na maging handa kami sa pagtanggap ng iyong banal na salita. Tulungan mo, Panginoon, ang iyong mga salita at mga aral mo na maririnig namin sa umagang ito, Panginoon, ay patuloy na tumanim sa aming puso't isipan at makita sa aming pamumuhay. Gabayan mo po ang iyong lingkod, Panginoon, na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita. Tulungan mo, Panginoon, na maibahagi ko ito ng may kalinawan at karunungan. At patuloy din kami, Panginoong, humihiling ng pag-iingat sa lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi namin kapiling sa mga oras na ito. Ano man ang kanilang ginagawa, Panginoon, ano man ang kanilang pinagkakaabalahan, ikaw po nawa ang manguna sa kanila at mag-ingat sa kanilang buhay. Gayon din, Panginoon, ang mga kapatiran namin na patuloy na nagpapagaling, nagpapalakas, Panginoon. Ikaw po ang sumama sa kanila, humaplos sa kanilang mga pangangatawan at patuloy na magbigay kagamutan at kagalingan sa kanila. Haplusin mo rin, Panginoon, ang damdamin ng mga anak mo na dumaraan sa mga pagsubok sa buhay, Panginoon. Ikaw po nawa ang magbigay ng katagumpayan, Panginoon, sa mga pagsubok na ito na kanilang pinagdaraanan. At Ama, patuloy mo po nawa kaming patawarin at kahabagan, Panginoon. Kung kami man ay nakakagawa ng mali sa iyong paningin, Panginoon, patawarin mo po kami. Ito man po ay lihim o hayag na aming nagagawa. At muli, Panginoon, ang lahat ng ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. A blessed morning at a blessed morning kay Ading Shirley. Ayan, batiin pa natin. Tignan ko kung... Ayan, a blessed morning kay Ate Rose at kay Sister Joanna. Ayan, ako, napuyat si Sister Joanna. No? So, minsan talaga ganun, no? Marami tayong task and hindi natin maiwasan. Pero nagpapasalamat tayo kasi patuloy na ginaganap natin yung ating mga obligasyon. Katulad ngayong umaga na ito, na tayo ay gaganap ng ating morning devotion na ang title ay God Knows We Feel. Alam ng Panginoon kung ano ang nararamdaman natin. Napakaganda, no? Na mapaalalahanan tayo sa araw na ito. Na alam ng Panginoon kung ano ang ating nararamdaman, ano ang problema na kinahaharap ng bawat isa. At ang teksto po na ating pagbabatayan sa umagang ito ay matatagpuan sa aklat ng Psalms chapter 42. Ito ay 11 verses lamang itong chapter 42 at babasahin ko po sa English. Psalms 42. Ayan. As the deer pants for stream of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? My tears have been my food day and night, while people say to me all day long, where is your God? These things I remember as I pour out my soul. How I used to go to the house of God under the protection of the Mighty One with shouts of joy and praise among the festive throng. Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God.
My soul is downcast within me. Therefore, I will remember you from the land of the Jordan, the heights of the Hermon, from Mount Mizar. Deep calls to deep in the roar of your waterfalls. All your waves and breakers have swept over me. By by day By day the Lord directs His love, at night His songs is with me, a prayer to the God of my life. I say to God, my rock, why have you forgotten me? Why must I go about mourning, oppressed by the enemy? My bones suffer mortal agony as my foes taught me, saying to me all day long, where is your God? Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Ayan, amen. Pagpalain nawa ng Panginoon ang salitang nabasa mula sa banal na kasulatan. Dumarating ba kayo sa ganitong sitwasyon minsan sa buhay ninyo na parang nagtatanong kayo na bakit parang hindi ko kasamang Panginoon? Bakit parang iniwan niya ako sa mga oras na ito? Parang ako lang mag-isa. Dumarating ba tayo sa mga ganitong panahon? Basahin natin, muli itong Psalms 42 pagka dumaraan tayo sa ganung pangyayari sa buhay. Kasi dito mapapaalalahanan tayo na put your hope in God. Sabi niya, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Patuloy natin siyang pupurihin sa kabila ng anumang pinagdaraanan natin sa ating buhay. Dito nga sa ating morning devotion na may title na God Knows We Feel, sabi niya rito, merong tao rito, si Sierra na binabanggit. So, feeling overwhelmed, Sierra grieved her son's fight with addiction. I feel bad, she said. Does God think I have no faith because I can't stop crying when I'm praying? Ayan. Dumarating ba kayo sa ganito na tuwing nananalangin kayo, umiiyak kayo? Katulad ni Sierra, na kung saan yung kanyang anak ay nalulong sa droga. At syempre, ito ay mahirap, Mahirap mapagtagumpayan itong ganitong pagsubok, Ang malulong sa droga. Sabi niya, I don't know what God thinks. Ayan. I said, but I know He can handle real emotions. It's not like He doesn't know we feel. I prayed and shed tears with Sierra as we pleaded for her son's deliverance. So yung writer nito, kaibigan ni Sierra, hindi niya masagot yung tanong ni Sierra na does God think I have no faith because I can't stop crying? Minsan iniisip din ba natin yung ganito katulad kay Sierra na sa tingin kaya ni Lord wala akong pananampalataya sa kanya kasi lagi akong umiiyak pagka nananalangin. Parang nasa isip siguro ni Sierra na dapat kung may pananampalataya ka, ipanatag mo na yung loob mo, which is tama naman, pagka nanalangin ka, dapat ipanatag mo na yung loob mo dahil ang Panginoong Diyos na ang kausap natin at alam natin na lahat ng mga bagay na hindi natin kayang gawin ng ating Panginoon. Pero minsan hindi naman talaga natin maiwasan, dahil ito ay emosyon natin, na tao, na talagang minsan pagka meron tayong kabigatan sa ating puso, sa ating panalangin, naiiyak tayo. Kaya sa akin, dito sa katanungan niya, na does God think I have no faith because I can't stop crying when I'm praying? Para sa akin hindi, minsan kasi yung pag-iyak, ito ay paglabas lang natin ng ating emosyon. At minsan ako nga pagka umiyak na ako, kahit andun pa yung problema, parang feeling ko nagaanan na ako. Yun, So siguro kaya ako iyakin kasi parang it's my way of releasing yung emotion na kailangan kong i-release.
Pero hindi ibig sabihin no na ito ay sign ng kahinaan o ng kawalang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kasi in the first place, sa Panginoong Diyos natin inilalapit eh. So ito ay nagpapakita ng ating pananampalataya at paghingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos. So yun nga no, dito sabi niya, Scripture contains many examples of people wrestling with God while struggling. The writer of Psalms 42 expresses a deep longing to experience the peace of God's constant and powerful presence. Ayan, he acknowledged his tears and depression over the grief he's endured. His inner turmoil ebbs and flows with confident praises as he reminds himself of God's faithfulness. Tama, no? So, encouraging his soul, the psalmist writes, "Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God." Yung salitang yun, put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. So dito pinapakita kahit yung writer nitong Psalms 42 ay punong-puno ng kabigatan sa kanyang puso, punong-puno ng grief, no? Sinasabi pa rin niya, no? I will yet praise Him, my Savior and my God. So, ito yung nagpapakita pa rin ng kanyang matibay na pananalig sa ating Panginoong Diyos, no? Kahit siguro umiiyak siya nung ginagawa niya ito, no? Andoon yung kanyang matibay na pananampalataya sa Panginoon. He stagged back and forth between what he knows to be true about God and the undeniable reality of his overwhelming emotions. Ayan. Tayong mga tao talagang ito yung kailangan nating pagtagumpayan palagi sa ating buhay, yung emotion natin, no? So alam natin maraming klase ng emotion, no? And etong loneliness, ayan, etong yung kalumbayan o kalungkutan, no? Isa to sa mga emotion na mapagtatagumpayan natin sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Lahat naman ng emotion natin, no, napagtatagumpayan natin kung ito ay ilalapit natin sa ating Panginoong Diyos. At isa ito, no, itong emotion ng kalungkutan o kalumbayan. Alam mo, ako, ma-share ko lang, nung syempre sa edad ko na ito, no, merong tinatawag na changing ng hormones, no, sa lalo na sa amin mga kababaihan, no. At minsan totoo namang hindi mo makontrol itong emotion mo minsan. Pero pagka inilapit mo sa Panginoon yung nararamdaman mo, kung halimbawa feeling depressed, feeling may fear or ano man yan na emotion na yan na nararamdaman ng isang tao, pagka nilapit natin sa Panginoon, tayo ay nababalance, no? Kumbaga kasi sa edad ko na ito, minsan merong bagay na hindi naman bagay na dapat kong ikalungkot, pero parang bigla akong mararamdamang bakit parang napakalungkot. Pero pagka nilapit ko na sa Panginoon, ito, ano man tong emotion na to, kung gusto kong umiyak para sa Kanya, kung gusto kong magtanong sa Panginoon, parang isang anak, no, na lumalapit sa kanyang magulang, na sinasabi, ma, pa, ano ba tong nararamdaman ko na ito, ganyan, no? So, parang ganun din, ilapit din natin sa Panginoon at mararamdaman natin na iibsan tayo, no? Nung ano man yung nararamdaman natin o na pwedeng magpagabagab yan, mag-worry sa atin, no, malalagpasan natin pagka nilapit natin sa Panginoong Diyos. So doon mo makikita yung kapangyarihan talaga ng panalangin, no? Once na nag-connect na tayo sa Panginoong Diyos, yung kapangyarihan na nagmumula sa Kanya, mararamdaman mo, no, na merong talagang pagbabago sa iyong sarili. So God designed us in His image and
and with emotion, no? Dinesign talaga ng Panginoon yung ating sarili na ganito, no? Ibig sabihin, mahalaga to kasi part to ng design niya sa atin, no? Our tears for others reveal deep love and compassion, not necessarily a lack of faith. Ayan, so yun, no, ito yung kasagutan, no. Yung ating mga luha ay nagre-reveal ng love and compassion and not necessarily a lack of faith. Totoo naman, dahil ang tao na merong compassion or habag, no, merong pag-ibig sa kanyang kapwa. Minsan kaya tayo nakakaramdam ng kalungkutan pagka yung mahal natin sa buhay ay nahihirapan o maaring mahirapan, no? Kung halimbawa, minsan ako pagka nagkakasakit ako or masama yung pakiramdam ko, nakikita ko yung anak ko, siya yung nagsasacrifice para sa akin, siya yung maghahanda ng pagkain namin, no? Siya yung mag-aasikaso, and yun yung minsan doon ako nalulungkot na kaya humihiling ako, Lord, tulungan mo ko kasi ayoko na nagsasuffer din sila ng ganito. So, kadalasan yung ganong damdamin natin is because we love, no? Meron tayong pag-ibig at meron tayong habag, no? So, hindi ibig sabihin na pagka umiyak tayo ay nawawalan ng pananampalataya, no? We can approach God with raw words or old scars because He knows how we feel, no? Each prayers, whether silent, sub, or shouted with confidence, demonstrates our trust in His promise to hear and care for us. Napakagandang paalala po sa bawat isa sa atin, no? Sa oras nito, sa araw na ito, na alam ng Panginoong Diyos, nalalaman niya, God knows how we feel. Ano man yung nararamdaman natin sa oras na ito, ilapit lang natin sa ating Panginoong Diyos at mararamdaman natin ang kapangyarihan niya na kumikilos sa buhay ng bawat isa. So muli, a blessed morning po sa bawat isa, at bago tayo magtapos, tayo po ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, thank you Lord sa iyong mga salita na aming nabasa at napagbulay-bulayan sa umagang ito. Maraming salamat Panginoon sa pagpapaalala mo sa amin na alam mo kung ano ang nararamdaman ng bawat isa. Kahit napakaraming tao sa buong mundo, Panginoon, lahat kami ay alam mo personally ang dinadala ng bawat isa. And we are thankful, O Lord, na Ikaw ay laging nandyan para sa amin. Ready para makinig sa aming mga problema. Ready para tulungan kami, Panginoon, na maibsan ang kabigatan sa aming mga damdamin. Ikaw po nawa, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa at patuloy na magpalakas sa amin, Panginoon. At gayon din, Panginoon, tulungan mo rin kami na kami ay magbigay din ng pag-ibig at kalakasan sa kapwa namin na dumaraan din sa mga ganitong pagsubok sa buhay. At Ama, patuloy mo kaming samahan sa lahat ng aming gagawin sa buong maghapon na ito. At muli, patuloy mo kaming gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. Muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. A blessed morning po ulit sa ating lahat, and see you later sa ating evening devotion. Ayan. So patuloy po nating sundan, no, yung mga lessons na naka-prepare, no, lalo na yung pinaprepare ni Sister Joanna na lesson. Kahit sobrang busy siya, no, we are thankful na she is able to prepare this for us. Ayan. So muli, a blessed morning po, and see you later. God bless.